Hi! Magluluto ako ng pansit for today's mini vlog. So ayun, tinatamad talaga sana ako mag-voice over ngayon. Pero ano nga tong nangyari, nag-voice over pa rin? Diyos me, at bigla akong sinapian ni Kasipagan. Kakatapos ko lang din naman talaga maglaba at mga gawaing bahay. Dahil nag-crave talaga ako sa pansit ngayong araw, Diyos me, parang buntis lang. Anyways, ako nga pala, dumadating talaga yung oras sa akin na gustong gusto ko kumain ng pansit. Alam nyo ba mga mawe, ang pansit ay isa talaga yan sa mga paborito kong kainin. At hindi ko talaga yan pinagsasawaan. So tara, umpisahan na natin kung paano nga ako magluto ng pansit. Ang una nating gagawin, syempre, ay magsisindi tayo ng kalan. Aba, kapag walang apoy ay hindi nga maluluto itong ating pansit. Pangalawa, ilagay na nga natin yung kawali at painitin. Nung mainit na nga itong ating mantika, ay pinarito ko na nga muna itong squid balls. Yes, mga mawe, at squid balls lang talaga yung aking sahog dito sa aking pansit. Dahil nagtitipid ako ngayon sa halagang 40 pesos, ay may isang balot na squid balls na akong pansahog. So ayan, at halu-haluin lang natin para nga hindi masunog. Nung maluto na nga itong ating squid balls at medyo brown na siya, ay hinango ko na nga muna ito sa kawali. At pagkatapos, ay iset aside lang natin yung ating piniritong squid balls. Dito naman sa kawaling pinagprituhan ng squid balls ay dito na nga ako naggisa ng bawang. Syempre, kapag tayo ay magigisa, bawang yung una nating nilalagay. Then after ay nilagay ko na nga itong sibuyas. Nung maluto na nga itong ating sibuyas at bawang, nilagay ko na ulit itong ating napritong squid balls kanina. Katapos ko na nga masangkot siya, inilagay ko naman nga itong gulay. Ihalo-halo ko na nga lang ito ng saglit at syempre hindi nga natin lalatain yung gulay dahil ayaw ko rin naman ngang malata yung gulay sa pansit. Then, after ng gulay, naglagay naman ako ng tubig. At wala akong sukatang ginamit dyan dahil tansyameter lang talaga ako kapag nagsusukat. After ko naman makapaglagay ng tubig, syempre naglagay na rin ako ng crack na paminta. Eto na naman yung paulit-ulit kong paalala, i-double check nga natin yung stapler doon sa pamintang tagpipiso. Pagkatapos ko na nga mailagay yung crack na paminta, naglagay na rin ako ng toyo at tansyameter lang din itong aking ginamit. Diyos kumawe, dyan talaga ako expert sa tansya-tansya. Charis. At syempre, hindi ko rin nakalimutan na maglagay ng Knorr seasoning. Masasabi kong isa nga rin talaga yan na magpapalasa at magpapasarap dito nga sa ating pansit. Hinalo-halo ko nga lang ng saglit at para nga ma-spread itong ating seasoning na nilagay kanina. At pinakuluan ko nga lang ito na isang kulo. Pagkatapos ay nilagay ko na nga itong aking Mickey. Tama ba at pansit Mickey ang tawag dito? Comment nga kayo guys sa baba. Hinalo-halo ko na nga rin itong Mickey at para nga ma-absorb niya yung tubig at mga seasoning na nilagay ko nga kanina. Diyos mio, habang nagbo-voice over ako ngayon at parang nabablangko nga itong aking utak. Hindi ko lang sure kung dahil lang ba ito sa sobrang gutom or dahil sa init lang ng panahon. Pero kung ano pa man yung dahilan ay balik na nga muna tayo dito sa aking niluluto. Naglagay na nga ako ng pampalasang sangkap dito sa aking pansit. Finally, this is it, pansit. Sa pagkahaba-haba ba ng prosesyon ay naluto na nga rin itong aking pansit. Ba syempre at wag natin kalimutan ng magbigay sa ating butihing kapitbahay. Pagkatapos ko naman makapagluto ng pansit ay lulutuin ko naman itong bigay nga ng may-ari ng aming inuupahang bahay. Nakadating nga lang din niya galing sa laot at hindi nga talaga kami niya nakakalimutan kapag meron nga siyang huli. Dahil paborito nga ni Shane yung calamares at calamares nga yung lutong gagawin ko dito. Nalinisan ko na nga pala ito at nahiwa-hiwa ko na rin. So naglagay lang pala ako dyan ng asin at nilamas-lamas ko nga lang ito sa asin. Dahil yung pusit na to ay ang suhan ang tawag niyan dito sa amin. Kaya nilamas-lamas ko lang siya sa asin at para mawala nga konti yung kanyang lansa. Para mawala na nga rin yung kanyang konting dulas. Ano daw? At syempre, naglagay na nga rin ako ng breading mix at eto nga yung pinaka-importante sa lahat. Ay, hindi nga ito magiging crispy kapag wala nga tayong nilagay na breading mix. After ko malagay yung breading mix ay menekos-mekos ko nga lang ito. Nagpainit lang din ako ng kawali at saka ng mantika. Pagkainit na nga ng mantika, nilagay ko naman nga itong aking piprituhin. Ihiwalay ko nga lang ito isa-isa dahil nagdidikitan. O at bigla mong naalala yung katrabaho mo. Panay ang dikit sa boss mo. Kamusta naman? Manager na ba siya ngayon? Charis. Bigla nga akong napatakbo at lumalaban nga itong aking piniprito. Buti pa no, itong pusit, lumalaban. Ikaw ba? Pinaglaban ka ba ng boyfriend mo? Charot lang.
So, fast forward na nga tayo. Tama na yung aking mga corny na hugot. Dito naman tayo kay Pina. Yung pinaasa ba? Kinahapunan ay nagyaya naman si Ate Gina na kukuha nga daw kami ng sihi dahil low tide nga daw sa mga oras na to. Yung sihi po ay seashells po yan at sihi lang po ang tawag niyan dito sa amin. At isa nga rin po yan sa paborito ko sa mga seafood. Nako, at napakasarap po yan gataan or di kaya igisa nga yan sa sibuyas, kamatis at saka ng luya. Iniwan ko na nga muna dyan si Shane sa tabi at siya na nga nag-video sa akin. Sabi ko nga sa kanya ay dyan lang muna siya sa tabi at ako na nga lang ang maghahanap. Nako, at gustong gusto ko talaga yung mga ganitong eksena. Gustong gusto ko talaga kapag low tide dahil gustong gusto ko talaga ang manguha ng seashells. Bumabalik talaga sa alaala ko yung kabataan ko noon. Saya-saya talaga namin noon kapag meron nga kami nakuhang sihi at meron na nga kaming uulamin. Medyo nawawalan na nga ako ng pag-asa dyan at napahinto na nga lang ako dito sa tabi. Malapit na nga dumilim at wala pa nga rin kaming nakitang sihi. Diyos me, at bakit napakailap nila sa amin. Yung tipong excited ka kanina na manguha nga ng sihi. Pero ang ending ay asa ka lang pala sa wala. Naku, pinaasa lang. At eto naman nga ang anak ko ay hindi nga mapakali dito sa tabi. Gusto nga rin niya subukan kung paano nga manguha ng sihi. Kaya hinayaan ko na nga lang siya para ma-experience niya rin. Experience niya rin yung mga ginagawa namin dati. Bukod sa amin ay meron din palang mga batang nauna na nangunguha na nga ng sihi dito. At dahil wala ngang makuhang sihi si Shane at ito ngang isdang maliliit ang kanyang pinagdisketsahan. Mahuli nga niya ito sa kanyang kamay at hindi nga rin niya mahuli-huli. Kaya ang sabi ko nga sa kanya ay maglaro ka na lang. Pumunta na nga si Ate Gina doon banda sa medyo malalim kaya kami naghintay na lang dito sa tabi. At napadaan na nga itong aming magigiting na mangingisda dito sa isla ng Boracay. Kaka-proud lang talaga at napakatapang nilang sinisisid yung ilalim ng karagatan. May mahuli lang na isda at may uuwi sa kanilang bahay. At syempre, para na rin meron silang maibinta. At yun lang din naman ang kanilang ikinabubuhay dito sa isla. Ang kanilang pamamaraan nga sa paghuli ng isda ay sa pamamana. Sumisisid sila sa ilalim ng dagat at saka nila pinapana kapag meron silang nakitang isda. Yes, me, at hindi ko alam kung anong tawag niyan sa mga lugar nyo. Paki-comment nyo na lang po sa comment section kung ano po yung tawag niyan sa inyo at kung ano po yung lugar nyo. Meron nga akong nakitang bungog at niloloko ko nga neto si Shane. Ang sabi ko nga sa kanya ay meron nga akong nakitang sihi na malaki. Pero bungog nga yung laman nun. Bungog nga pala ang pagkakaalam ko ang tawag niya sa Tagalog ay umang. Tama po ba sa mga Tagalog? Paki-comment na lang po kung tama yung nasabi ko. Dahil nga pinaasa kami, kaya umuwi kaming malungkot at luhaan, charis. O siya, at hanggang dito na lang muna yung aking mini vlog today. Salamat po sa walang sawang panonood. Bye!